panibagong sigla. Tayo ay agila. Nasa ibabaw ng hangin. No? At ang Diyos ang nagtutulak sa atin upang tayo'y makaligtas at kumaibabaw. At tayo'y tulad ng isang agila na kahit tayo maraming pinagdadaanan, no, sa panahon ngayon, kung mababalitaan natin, puro negative. Minsan ayaw ko na magbukas ng social media talaga. Kasi puro negative lang mababasa natin. But before tayo magpatuloy, ako nga po pala si Mark J. Pelarea, third year ng GLU, Kainta Campus. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang umaga pa sa bawat isa. Before we start, nandaya ako lahat ng tumayo. At pasalamatan mo ng ating Panginoon, no? Sama-sama tayo manalangin. Aming Panginoong banal, makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po nawa ang siyang maitaas sa umagang ito. Ang iyong tagapagsalita na gagamitin mo, Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Nang sa ganon, habang ako ay tumatayo sa harapang ito, Panginoon, yung kaluwalhatian mo, yung parangal na para sa iyo, yung papuri na para sa iyo, ang siyang mahayag. Turuan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami na maunawaan ng salita. At nawa, itutumimo sa aming mga puso at isipan na matanggap namin ito at naisabuhay. Sa pagpapatuloy ng gawain ito, mula umpisa ng aking sasalita, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito, ikaw lamang ang siyang aming papupurihan. Ikaw lamang ang siyang aming tataas. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Huwag pa tayo lahat. Makibukas tayo sa Isaiah 40:31. Sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos ay nagpapanibagong sigla. Sila'y matutulan sa walang pagod na pagtak ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad, ngunit hindi mapapagod. Sa English, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk but not faint. So, ang title po na pag-usapan natin ngayon, I hope of a trusting God. Pag-asa ng pusong nagtitiwala. Wow. Sino na dito ka pinaasa? Ako. Sakit, no? Pero tandaan nyo, sabihin nyo nga, fighting! Fighting! Tayo ng Panginoon na tayo ay maging natatag. Ang pag-asa. Konting summary lang po tayo before tayo magpatuloy sa ating kwento. Ang mga Israelite that time, sa panahon na ito, sila po ay alipin ng Babylonia. At parang katulad nila, sila ay sabik na makalaya. Parang sinasabi na sa sarili ng Lord, hanggang kailan ba ang magtitiis sa ibang bayan na ito, no? Kung mayroon mang isang makaka-relate dito sa kwento natin o sa topic natin, mga OFW. Sino dito may mga OFW na mahal sa buhay? No? Makaka-relate sila kung mapapakinggan nila to. Bakit? Alam niyo yung pakiramdam na nandun ka sa ibang bayan, sinisikap mo na magtrabaho para sa ikabubuhay ng iyong pamilya na naiwan sa Pilipinas. At yung pakiramdam na pagpasko na, nasama-sama yung ibang pamilya sa tahanan, nagsasaya. Pero ikaw ay walang magawa. Titiis ka. Ganun yung pakiramdam ng mga Israelita that time. Na parang, Lord, gusto namin makawala sa pagkakabihag.
Gusto na namin makaalis sa lugar na ito. Gusto namin lumaya. So, sa ating pong topic, meron tayong tatlong teaching na pag-uusapan. Number 1, those who hope in God's will. Ang nagtitiwala sa Diyos. Number 1, renew your strength. Magpapanibagong sigla ang mga nagtitiwala sa Diyos. No? Yung comfort na binibigay ng Lord sa Isaiah 40:31. Kung babalikan natin yung umpisang-umpisa, basahin natin sa Tagalog. Sa panahon, verse 1, sa panahon na ang mga Israelita ay dumaranas ng paghihirap at pag-alipin sa ibang bayan, sila'y nananabik, no? Nananabik at uhaw sa kalayaan. At marahil marinig nila ang sinasabi nito ng Diyos, sila ay nagkaroon muli ng pag-asa at sila ay nabuhayan ng loob. Sabi sa verse 1, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Verse 2, inyong ibalita sa mga tiga Jerusalem. Tapos na ang kanilang paghihirap. Tayo pag nakarinig natin ito, no, pakiramdam natin na tayo ay alipin. Tapos sasabihin sa atin, malaya ka na. Sarap. Nasa kabila ng paghihirap mo, pagtitiis mo, gaya ng mga Israelita, no? Biyag sila ng Babylonia, nasa ibang bayan sila, foreigner sila, wala silang magawa. Pero nung marinig nilang sinabi ng Panginoon, nabuhay sa kanilang pag-asa. Sa panahon natin ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos. May pag-asa ka pa ba, kapatid? Kung sulad ng sinabi ko kanina, no? Kung ating pagbubuksan ng social media, mga balita, negative. Ngayon, meron na naman tayong pinakaharap na problema. Noong panahon ng bagyo, ang dami na apektuhan. Kagabi lang, may lindol. Kung ating pagkakalitan nila, Lord, may pag-asa pa bang Pilipinas? May pag-asa pa ba kami? Meron na kami sa ganitong sitwasyon. Pero binibigay ng Lord, pag-asa. Sabi mo sa katabi, pag-asa. Fighting, no? Fighting. Number 2. Soaring wings like eagles. Mataas na lipad. Alam niyo po, meron tayong dalawang point of view na titignan. Alam niyo, may mga tao na parang uod. Sabi mo, kapatid, uod ka ba? Yung uod na sa gitna ng forest, ng kabubatan, nasa gitna ng mga puno, kitang-kita nila yung taas ng problema. Lubog na lubog sila, hindi sila makaahon. Sana tayo, hindi tayo gano'n. Hindi tayo tulad ng uod. Na konting problema, konting pagsubok, apektado agad tayo. Napakiramdam natin, hindi na tayo makakaahon. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, tulad ng agila. Alam niyo po, ang isang sa karakteristik na nagustuhan ko sa agila. Ang agila, kaya niya sumuong sa ibabaw ng bagyo. Sa pinakamataas, sa pinakapanatag na lugar. At kitang-kita niya lahat. Sana tayo para tayong agila, no? Nasa tuwing tayo sinusubok ng panahon, nakikita natin yung pag-asa na binibigay ng Lord, na kaya natin to. Alam niyo po, isa sa mga struggle ng family ko, magkasunod na taon, namatayan kami. Namatay yung pamangkin ko, namatay yung mama ng pamangkin kong namatay. Dito lang nakaraang buwan. Pero, as a Christian, alam niyo po, isa sa mga natutunan ko, magtiwala sa Diyos. Magpakatibay, magpakatatag. Lahat tayo dadaan sa mga pagsubok, hindi tayo ligtas doon. Nakala natin, pag nag-pray tayo, Lord, bigyan mo ako ng kapanatagan. 10 makulit. No, sa ministry natin, kids ministry. Lord, bigyan mo kami ng kapanatagan. Pasensya. Pero hawakan mo 10 makukulit na bata. Lord, sabi ko, pasensya, patient.
Pero dumating sa akin, mas mahirap, no? Sana nakikita natin yung sarili natin as a Christian kung paano natin hinaharap yung mga negative things na dumarating sa atin. Negative situation. No matter what happened, English. Baka nag-aaral sa GLU. Palagayan mo lang na, Panginoon. Palagayan mo lang na. Sa panahon ng mga Israelita ay tumaranas. Okay, dito tayo sa pangalawa, sorry. Mayroong dalawang view ang worm. Yan. Sabi ko nga kanina, sa gitna ng kagubatan na napapaligiran ng nagtataasang puno, kitang-kita niya ang mga problema. Parang natatabunan na sila nito. Ngunit, ang kalakasang binibigay ng Diyos ay isang pambihirang lakas. Kung babasahin natin sa verse 28, ang ating Diyos, walang hanggan. Siya ang walang hanggang Diyos. Siya yung source of power natin. No? Sabi dito, soar on wings like eagles. Matayo na paglipad. No? Lumipad tayo ng mataas. Kahit na anong pinagdadaanan natin. And number 3, sabi ko sa inyo, mabilis lang tayo. Number 3, endure without being worn out. Magtiis ng hindi napapagod. Kung babasahin natin ang Isaiah 40, chapter 40, verse 28, He gives strength to the weary. Ang Diyos ang source natin ng ating lakas. Kung ang Diyos ang source ng lakas natin, bakit tayo panghinaan loob? Bakit tayo matatakot na sumuko sa mga problema? Bakit tayo matatakot na harapin ang anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay? Lahat tayo, meron tayong pinagdadaanan. Personal, no? Minsan yung mga kapitbahay natin, minsan yung family natin, no? Especially family natin. Minsan na sila yung struggle natin. So, ano ginagawa natin sa Christian? Ang Diyos ang source natin ng ating lakas. Siya ay mayroong walang hanggang kapangyarihan. No? Walang hanggang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa Kanya tayo dapat humuhugot ng lakas. Hindi siya napapagod. Hindi napapagod mag-isip ang Panginoon para sa'yo. Amen. Hindi napapagod ang Diyos. Tutulungan ka. Pero minsan tayo, no, konting problema lang, Lord, pagod na ako, yoko na. Bakit kung kailan naman ako nag-likod sa'yo, doon pa lumating yung mga problema na to? Bakit kung kailan dapat ako magtiwala sa'yo, doon pa ako dalong nang hina? Pero hindi, binibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos na makilala siya. For our application, number 1, never fight alone. Kung bakit tayo nahihirapan mga kapatid, kasi minsan sumusubong tayo sa labanan na hindi natin kasama ng Diyos. Lagi natin sinasabi, kaya ko to, malakas ako. Pero hindi yung gusto ng Panginoon. Isama mo ang Diyos sa labanan para magtagumpay ka. Gusto mo magtagumpay, hayaan mo ang Diyos na lumaban para sa'yo. Alam mo sa protosin, laban ko ng Diyos eh. Sinasama niya lang tayo. No? Kaya dapat tayo, hindi matakot. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos para tayo samahan niya. Number 2, get strength from the true source of power. Tulad nga na sinabi natin kanina. Ang lakas mula sa Diyos, ang ating magiging panlaban upang magtagumpay. Pag meron tayong lakas na mula sa Diyos, tatagumpay tayo sa atin. Umailan lang ng may pag-asa. No. Kapatid, no matter what happen, laban lang. Ay. Ang problema, nandyan lang yan. Gusto mo wala ng problema? Sa November 1, makakasama ka na ng mga nakalalaman. No? Gusto mo ng kapahingahan? Humabot ka sa November 1.
Pero hindi ganun ang tinuturo ng Diyos. May kapahingahan sa piling ng Diyos. Yung kalakasan, yung kapanatagan ng isip, ay yung pwede natin gamitin. Parang, pagpagod ka, pahinga lang. Tapos takot ulit, tapos laban ulit. Tulad ng agila, bagamat mahirap ang sitwasyon natin kung minsan, magtiwala tayo sa Diyos at panatilihin ang pag-asa na tayo'y magtatagumpay. For our conclusion. Diba? Sabi sa inyo, mabilis lang talaga tayo eh. Maaaring mabagal ang panahon ng paghihintay. No? Mga skylines, kung babasahin na ako ng skyline, ilang taon sila naghintay? Taon. Ilang daang taon silang pagkakabihat ng Babylon na. Pero, nandun pa rin ang pagtitiwala nila sa Diyos. Nandun pa rin yung hindi nila pagsunod. Sana tignan natin yung review na rin. Ano bang struggle mo ngayon? Ano bang pinasasadlakan mo? Lahat tayo, mamaya meron kami ni Cedric quiz kay Mamunod, no? Patay tayo dyan! Struggle na this! Laban to ni Lord! No? Bahanan mo! Ayun! Maraming mabagal ang panahon ng paghintay. Ngunit ito ang panahon kung kailan inuhubog ng Diyos ang ating puso. Marami natin at puso. Hindi tayo kakasalan ng Panginoon. Sapagkat ang ating bayang magiging ay corrupted. Pero sabi mo na sa puso mo, laban na. Kapag natutunan natin maghintay, doon natin tunay na mararanasan ang lakas na walang hanggan mula sa Diyos. Amen po ba doon? Amen! Kaya, ang bawat nagtitiwala sa Panginoon, may papanibagong sila. Panghawakan natin ang verse na to. Kung nalulungkot ako, alam niyo po, personal, ko yan? First life ko yan. Life verse ko yan. Sa tuwing ako po ay dumadating sa panahon na ako nahihirapan. Sa panahon na minsan yung mga pagsubok, struggle sa buhay, sa family ko. Binabasa ko lang po yan. Minsan, tumatapat ako sa salamin. Sinasabi ko sa sarili. Kaya yung nagpaparealize sa akin na bilang isang Kristiyano, kasama natin ng Diyos ang mga laban. So, huwag natin isayaan. Yung pagkakataon nyo. So, maraming salamat po. Muli po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasambahan namin, dinadakila ka namin. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming tagapagsalita. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaunawaan na ipinag-aalaw mo sa amin. Marahil, Panginoon, ilang sa amin, may mga problema, may mga struggle. Tulungan mo kami, tulad ng isang agila. Kami, Panginoon, ay samahan mo. Lumipad, Panginoon. Makita namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Nakita namin, Panginoon, ang walang hanggang lakas na mula sa iyo. Na anumang aming lakarin, Panginoon, anumang aming mga takbuhin sa buhay, araw-araw. Kami ay magtatagumpay. Ang laban na ito, Panginoon, ay hindi lamang naming laban. Ito'y laban namin na kasama ka. At alam po namin, at nililiklaran po namin na kami magtatagumpay sapagkat kasama ka po namin. In the name of Jesus. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, ang aming po mga gagawin sa lugar nito, samahan mo kami, ma-enjoy namin ang araw na ito, Panginoon. At yung mga kasama namin, marahil wala sila dito. Ikaw po siya magbigat sa kanila. Ikaw po siyang sumama sa kanila. At nawa sa mga susunod na pagkakataon, makasama namin sila. Maraming salamat po. Puri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Amen.